Oh, may susubok at may susubok din na baliin yung resulta o yung desisyon ng SC ng Supreme Court. Meron, ganun talaga. Senate Koleta. never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Pero anong nangyayari? Diretso sa congressman. O bahala na siya kung paano niya gagamitin. Galing, no? Sarap pala maging congressman. Reports of that during the last campaign na sa distribution ng DSWD, dumarating bigla yung mga politiko. Magastos niya lang yung pera. Yes. 'Di ba? Yun yung dahilan kung bakit paborito ng paboritong sirain yung mga kalsadang gawa pa. 'Di ba? Kasi mas madali. Alright, what's up mga kayon? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampihan. Yes! Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, yung mga lagi nagko-comment dyan sa baba. Mega love, shoutout po sa inyong lahat. I-shoutout po na natin syempre yung mga members natin, si Ma'am Lorna Tuvera, Cesar Puno, Melody Babaran, JU Production, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko, yung mga members natin dyan. Meron po tayong join membership button dyan para sa mga gustong pumasok sa masikip pero magandang daan, tuwid na daan para sa usapang issue ng bayan, di ba? Oh. Ay, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga nasa abroad, yung mga lagi nanonood, yung mga nagko-comment na watching from Singapore, watching from Australia, watching from Netherlands, watching from The Hague. Maraming salamat po sa pag-comment, pagtangkilik, pagsagot dito sa mga katanungan natin at pagkisali. Yung nakikisali ka sa ganitong klaseng usapan. Mega love shoutout po sa inyo lahat. At syempre, pati yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, yung mga nasa lokal, yung Luzon, Visayas, Mindanao, marami nagko-comment dyan. Diba? Watching from Marinduque, Cavite, Bacoor, Mindoro, Bulacan, Pasig, Makati. Shoutout po sa inyo lahat. Mega love shoutout po at ako'y natutuwa at nagagalak na rin. At the same time, natutuwa, nagagalak. At the same time, nanonood kayo at nakikisali kayo sa mga ganitong usapan. Actually, dapat naman talaga eh. Kasi ito yung mga issue ng bayan patungkol sa malupit nating gobyerno. Oh, marami ako ibabalita sa inyo, lalo-lalo na doon kay Yorme Isko Moreno. Pero ngayon, national muna tayo, ha? National muna tayo patungkol sa impeachment na yan. Dahil kahit na nag-decide na ang SC o Supreme Court, marami pa rin na iilan na gustong sumubok na banggain ang isang buong pader ng Supreme Court. Lahat naman pwede mag-submit ng second demotion o for reconsideration, yung mga ganon. Lahat naman yan may karapatan. Pero minsan, di ba, nag-decide na, nagmumukha lang kayong tangalalo dyan. Di ba? Oh,
Paki-double check mga kayon, palambing naman, paki-double check kung nakasubscribe na kayo dito sa Joe Malone TV. Kung hindi pa naman, paki-click na lang yung red button na yan, yung subscribe. Tapos yung katabi niya, merong bell icon, paki-click, set mo sa all para lahat ng ina-upload natin araw-araw, ma-notify ka. Kasi pwede kang, pag hindi mo kasi ginawa yon, hindi ka manonotify na meron tayong in-upload kahit nakasubscribe ka na. Kaya minsan may nagko-comment sa akin dito, Sir, ang tagal mo nawala. 3 days ka na nawala, 5 days ka nawala kasi nakasubscribe siya pero hindi nakaklik yung bell. Kaya hindi siya nanonotify na may in-upload ako. Okay, simulan na natin. Sino ba ang unang video natin? Si Congressman Rodante Marcoleta. Napakahusay, napakagaling nito. Biri mo, ang unang sabak niya, chairperson siya kagad ng Blue Ribbon. Red Ribbon. Iba pala yun. Iba pala yun. Iba palang committee yun. Blue Ribbon kagad. 4 na senador lumagda sa resolution para ituloy ang impeachment case ni BP. Oo, syempre susubok eh. Walang problema, 'di ba? Sumubok na nga kayo noon nung nagpasa kayo ng articles for impeachment eh. May susubok at may susubok din na baliin yung resulta o yung desisyon ng SC ng Supreme Court. Meron ganun talaga. Pagka may bida may kontrabida, 'di ba? At pagka may mga bida, merong mga kaibigan yung bida na trubaydor, 'di ba? Tapos pilit siyang kinalaban, kasama na yan, hindi lang sa pelikula, sa totoong buhay, pati na rin sa politika. Ganun kalupit. Kaibigan mo, di ba? Yung mga tunay mong kaaway, akala mo malayo. Alam mo, nandoon sila. Yung pala, katabi mo na. Kasabay mo pang kumain. Minsan, katabi mo pa matulog. Pakinggan natin, Congressman Rodante. Hindi Congressman. Senador Rodante Marcoleta. Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Ano? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Pumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Yun Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Aha. Ano nga kung, paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng Resolution. motion for reconsideration. Ayun, motion for Mag-ema reconsideration. Bakit ka? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay niyo merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Oho. Kasi sabi ko, Gustong sa tagal ko sumubok. naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng decision, Aha. at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. Aha. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Oo, Sabi ko, ayun. kung practicing lawyer ka, Alam mo na. sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon Oo po. para humabol ka pa doon sa decision na yun. Isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos- Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, walo. Oo. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala. Kulang pa rin. Yun lamang isa Hirapan. Oo. yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, Diba? bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin. Oh. Para Majority. ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo.
isa nga, hirap ka na eh. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Gustong sumubok eh. Magbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nila, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi nga, makinig muna ka. Opo. August 4. Kulit mo, ah. Tayo eh. Hindi, tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga mag-ano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, po, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oho, nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob. Sigurado yan. Magkakinigan tayo rito eh. Opo. Baka magkasakitan ng loob. Barilan tayo rito. yan. Kinabukasan kanya, walang pasok. Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Humupa na. cooling off period. Ayun. Oh, sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Okay. Yan ang pangyayari dyan. Yun Okay. pala. Diba? Ang dami. Ang daming nilang... Actually, may mga iilan lang din naman. No? Iilan lang din naman na talagang gusto matuloy yung impeachment mula sa House man. O may iilang senador din na gusto eh. Karapatan naman nila. Mas okay nga yun, magmumukha kang tanga eh. Diba? May yun nga yung mas uso ngayon. Eh. Even sa mga vlogger, yung mas tangang content, mas pinapaboran ng mga social media platform. Baliktad na ngayon. Diba? Eh baka na-adapt na rin ng mga house at saka ng mga senador, ng mga iilang senador, yung ganong klase, yung kunyari, lawyer eh. Alam nila yan eh. Napaka-imposible. Mga passer yan eh. Mga pumasaya sa pagkaabogas siya. Tapos yung ganong klase, yung simpleng sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta. Ngayon ko lang ulit kasi na-vlog si Kong eh. Kaya noon kasi Kong ang tawag ko eh. Ngayon ko lang siya ulit nabigyan ng reaction. Kaya Kong ako ng Kong. Ng Senador Rodante Marcoleta na para ka nang pinagsarahan ng pinto and the same time, pinagsarahan ka pa ng bintana. So ano pa iahasa mo? Pero syempre, yung motion for reconsideration, pwedeng act na nasubo. Lagi ko nga sila sabi to nasubo na yung kanin na mainit. O di syempre, luluwa mo pa ba? Marami nakatingin. O syempre, ganun lang. Hanggang sa lunukin mo na. Lunok mo na yung pride mo. Diba? Ganun na nangyayari. O, diba? Ganun na nangyayari. Kahit na alam naman nila, mga lawyer naman yung mga yan, alam naman nila kung nakatalaga ang stand nila kung ano na mangyayari. Pero wala, ganun pa din. Diba? Ganun pa din yung ginagawa nila. Pero hindi nila matanggap. Okay lang yun. Walang problema dyan. Panalo na tayo. Panalo na tayo. Dahil naisa katuparan na natin, na-protect. Diba, lagi ko sinasabi noon pa lang. Noong halalan pa lang, sinasabi ko na, ang battle ando doon sa 2028. Yun ang battle. Okay? Ang tunay na battle, 2028. Etong impeachment trial, battle din naman to, pero ito yung parang preamble, prerequisite. Yan. Prerequisite para doon sa 2028 na tunay na battle. Bakit kamo? Kasi sa 2028, ando doon ang ando doon ang labanan ng sa pagka-presidente and at the same time, nando doon din yung pag-asa. Okay? Pag-asa na muling makabangon ng Pilipinas at muling makatikim ng kahit konting ginhawa. Di ba? Kahit konting ginhawa. Grabe. Okay? Panoorin naman natin itong DZBB. President Bongbong Marcos tiniyak na pananagutin ang mga nangungupit na pondo sa flood control projects, kaalyado man o hindi. Usus! Hindi na mangyayari yan. Maniniwala pa ba kayo dyan? Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Yung pananagutin. Wala, ano na lang yan. Sabi-sabi na lang yan. Anyway, sige, pakinggan na rin Sunod natin. sa ruling ng Korte Suprema, nalabag sa saligang batas ang articles of impeachment ng Senado po yan laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Ronald De La Rosa. Nimfa Rabelo, Nimfa! Buo ang kumpiyansa ni Senator Ronald De La Rosa na susundin ng Senado ang ruling ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Sigurado pa niya sa liwanag ng umaga dahil sa kanyang bilang, 20 senador ang desididong tumalima sa Supreme Court at ilan lang ang nagpupumilit na magdaos pa rin sila ng impeachment trial. Nung nakaraang linggo, sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na 19 hanggang 20 senador ang nais na sumunod ang Senado sa Supreme Court. Ayon kay De La Rosa, nung nakaraang linggo pa, may mga senador na gusto nang ipadismiss o ipabasura ang impeachment case na nakasampa sa Senado pero nagpakiusapan lang na bigyan lahat ng pagkakataon na pag-aralan ang Supreme Court ruling. Dahil dito kaya itinakda sa August 6 o sa darating na Miyerkules ang darating na ika-6 ng Agosto, Miyerkules, ang posibleng butuhan ukol dito. Sa panig ni Senator Erwin Tulfo, iginit naman niyang ituloy ng Senado ang impeachment trial sa kabila ng Supreme Court ruling. Yan ay para masuri ng publiko ang mga paratang at umunay mga ebidensya laban sa Vice President at upang masagot din ng Vice President ang lahat ng paratang. Sabi ni Tulfo, kawawa ang Vice President dahil kapag naging Pangulo ng Bansa balang araw, siyak na susundan ng mga tanong ng mga taga-oposisyon ukol sa di umunay pag-abuso niya sa confidential funds at sa umunay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Ninfa Ravelo ng Jenny. Super Diba? DZBB, dapat totoo. Parang alam ko na kung sino yung mga congressmen at mga senador na gustong matuloy yung impeachment. Well, isa na doon si Erwin Tulfo. Pero mga iilan, alam naman natin yan kung sino yung mga yan, yung mga may pangarap na mas mataas na posisyon sa 2028 na gustong ituloy ang impeachment. O bakit ka mo? Ha? Bakit ka mo? O hindi nyo kasi matanggap eh. O, hindi nyo kasi matanggap na talagang hindi malakas eh. Hindi naman, bukod sa paborito ng Pilipino ang mga Duterte, ang tanging Duterte lang naman talaga yung nakagawa ng maayos sa gobyerno at naihahon kahit papano. Hindi naman perpekto ang mga Duterte. Aminado naman tayo dyan. Hindi naman perpekto rin si Tatay Digong. Even VP Inday Sara, hindi naman din mga perfect yan. Tao lang yan mga yan. Pero, etong mga to, even Tatay Digong, kahit nagmumura yan, hindi ko sinasabing okay magmura. Kahit na nagmumura yan, well, at least, meron niyang ginawa para sa bayan. Anong gugustuhin mo? Yung malasanto? Tapos wala namang ginawa sa taong bayan? O yung may ilan na nakakapagbitaw ng mura pero priority pa rin niya yung taong bayan. May nagagawa pa rin siya. Even na nasa hig na si Tatay Digong, ang iniisip pa rin niya, mga Pilipino eh. Kinakamusta niya yung Pilipino, yung Dabawenyo, kinakamusta niya yung Sambayanan. Ganun siya ka-concern. Even 80 anyos na nga kung tutuusin eh, di ba? 80 anyos na nga, kung ikaw man tayo man yan, normal na Pilipino, 80 anyos. Baka wala ka pa 80 anyos, nag-retire ka na, gusto mo lang magliwaliw, mamasyal, magpahinga, gawin yung mga iilan na hindi mo pa nagawa, di ba? Bago ka man lang lagutan ng buhay. Pero etong si Tatay Digong, ang iniisip pa rin, taong bayan, that is exceptional. Bibihira yung ganon. Kumbaga, wala na siya doon sa basic needs para sa sarili na niya. Doon na siya sa may self-actualization. Kung alam niyo yung hierarchy of needs ni Abraham Maslow, yun na yun, nandoon na siya sa point na self-actualization na. Wala na siya sa mga basic needs na mga pagkain, security, safety needs, etc. Wala na siya doon. Nandoon na siya sa kung paano siya magbibigay ng serbisyo sa sambayanan. 'Di ba? Flood control, ano nangyari? 'Di ba? Pananagutin daw yung mga tiwali. Pakinggan natin itong podcast ni Baste. Ito, maganda Mayor, to. So the fourth State of the Nation address of Marcos Jr. and with this mayor, may mga key statements siya and he opened his speech with, he highlighted the recent election and to quote, he said, malinaw sa akin ang naging resulta ng halalan, bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon ay simple, kailangan natin mas lalong galingan, kailangan pa natin mas bilisan. Anong masasabi mo dito, Mayor? Alam niya talaga na dismayado ang mga tao kasi sinasabi niya maka 12-0 daw siya during the campaign. Yun naman yung statement niya. 12-0 daw yung lahat daw ng Senatorial. Pilipinas ng mga senators makakapasok sa Slate. Senate. Nasaan na yung 12-0 mo? So, yun naman talaga yung clear indicator ng ano eh. Tama naman yung sinabi ni Marcos na pumalpak talaga siya. No, Masama, marami nagpalakpakan pa. na medyo nag-align to sa statement mo in our last episode na this is the most inefficient government. So somehow, parang nag-agree din si Bongbong with that statement. Na he acknowledged it na the people were not happy and they need to improve. That's what he said. Tagal ko na sinasabi yan. Simula pa lang ng itong nagpa-podcast tayo na masyadong focused sila on the 2028 Yan. elections. Diba?
Masyado silang focus dyan. Totoo. Biriin mo, anong ginawa nila? Quadcom. Okay. Ganito yung sequence eh. Quadcom muna. Hindi, ano muna, si Alice Go muna eh. Si Alice Go. Diba, yung, ano ba yung kay Alice Go? Yung Pogo. Pogo, diba? Pilit nilang lililink yung Pogo kay Tatay Digong. Okay. Diba? Tapos sunod dyan kay Pogo, sila Alice Go, yung Quadcom na, yung EJK, good governance, yung impeachment, yung investigado sa confidential funds. Yan, yung Quadcom, binanatan kaagad nila. Nakapokus sila kay Duterte. Nakapokus nila kung paano nila i-eliminate si BP. Wala sila makita. Ang nasilip nila, yung confidential funds. Kaya doon nila binanatan na questionin yung confidential funds ng BP, ng Office of the Vice President para ma-impeach si BP Inday Sara. Medyo humaba-haba pa yun. Siguro plano din, backup plan din yung pagdala kay Tatay Digong sa dahig o natagalan lang sila doon sa impeachment kaya inunahan na nila na maidala si Tatay Digong sa dahig or backup plan na talaga nila yon sabay. 'Di ba? Talagang gigisahin, susunugin, buburahin nga sa mundo ng politika ang mga Duterte kasi ang lakas ni BP. Kasi si BP national si Basti naman yung dalawang magkapatid naman sa Davao 'di ba? Sabagay congressman si kumbaga mas hindi nila siguro masyadong pinoproblema yung dalawang lalaki. Ang talagang pinoproblema talaga nila si Tatay Digong at saka si BP Inday Sara kasi talagang si BP Inday Sara talagang next to president na. Wala na silang magagawa. Next to president na dahil alam nila kung tayo wala naman tayong data na hawak. Hindi naman natin alam kung saan malakas si BP Inday Sara, kung saan lugar, kung saan probinsya, kung saan mahina. Sila alam nila. Kasi they have the data. 'Di ba? Tayo nakiki-observe lang naman. Hindi, totoo lang, 'di ba? Alam natin si BP Inday Sara malakas sa Mindanao. Pero hindi natin alam kung saan sa Mindanao, kung sa Visayas, kung saan sa Visayas, kung sa Luzon, kung saan sa Luzon. Siyempre, hati-hati yan. Hati-hati yung opinion. Hindi lahat malakas. 'Di ba? Sila alam nila yon kasi meron silang data. Kaya nakapokus sila doon kung paano dudurugin ang mga Duterte. Yan ang hindi nila na-realize na nag-backfire. Yun ang good example Nung dinala si Tatay Digong sa dahig, mas lalong nag-backfire, mas lalong lumitaw lang yung mga talagang maka-Duterte, yung mga supporters ni Duterte. Even yung mga natutulog na ayaw munang mangialam, pero DDS nila, nagsapilitan lumabas. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Tapos lahat ng movements ng administration are, inaano nila pinopoliticize nila lahat ng ginagawa nila to solidify their bid for the 2028 elections. Kaya yung functions ng government compromised. 'Di ba? Supposedly, tulad yan, ayuda, may DSWD naman na para mag-distribute, nilagay mo sa mga congressman which are political individuals, 'di ba? Kaya hindi nagagamit sa tamang paraan or nade-deliver ng maayos, fairly, yung mga resources ng gobyerno dahil nga to advance their political ambitions. So, ito kasi rin, it's one way, yung pera ng bayan, it's their way of buying allies. Like Martin Romualdez, di ba? So, Martin Romualdez, pagka sumunod ka sa amin, in this administration, then you are given pera. Allocation ng ayuda. Ayuda. Which used to be the pork barrel. So yun naman yun Kaya yung DSWD which has the data, sila naman yung nakakaalam and paano nila gawin yung trabaho nila, kung saan dapat mapupunta yung mga resources na yan, hindi na nagagawa nila yung trabaho nila. So how can that be efficient? Tama naman, Congressman. Your only job is to, cooperate with this itong mga agencies na to, na ito yung kailangan namin. Then you propose the budget. Sige, magbigay tayo ng allocation dyan, DSWD for this region, for this district, kasi may kailangan na ganun. Pero ang nangyayari, diretso sa congressman. Bahala na siya kung paano niya gagamitin. Galing, no? Sarap pala maging congressman. Reports of that during the last campaign na sa distribution ng DSWD, dumarating bigla yung mga politiko at sila na ang nagbibigay sa ayuda instead of the DSWD, as you've said, which has the mandate to do this function. Ano yan traditional politics. Yes. Kahit hindi mo naman pera yan, gagamitin mo na para sabihin na
na sa akin galing to. So magkakaroon ng utang ng loob. So the next time around, next elections, dapat ako yung piliin nyo kasi binigyan ko Yes. kayo ng ayuda. Traditional. Kasi Oh. dito naman, kunwari sa Davao, may sunog, may baha. Ang CSWDO, lahat ng mga departments, ide-deploy yan. Kung meron man politiko diyan, they're there just to, to do an ocular visit, everything is going well, 'di ba? Yung ganun. Parang na-realize ko tuloy, no? No, ang galing lang, no? Kaya pala parang paborito ng mga politiko yung mga baha, yung mga sunog, yung mga tulong-tulong. I mean, gustong-gusto nilang responde, no? Kaya pala pagka mag-e-election, sandamakmak din pala yung mga sunog. Oo, wala akong sinasabi, ha? Baka aksidente lang, di ba? Aksidente lang naman. Pero hindi. Si Basti na nga rin nagsabi, si Mayor na nga, traditional approach eh. Di ba? Alam kasi nila na marami pa ring mahihirap sa Pilipinas. At alam nila na mas maraming botante siguro na mahirap at alam nila na mas madaling silang matandaan kung magbibigay sila ng ayuda, especially when merong psychological effects na biktima ka ng sunog, biktima ka ng kahirapan, tapos may tutulong sa'yo. Pucha, matatanda mo yung kahit hindi pangalan, yung mukha matatanda mo. Detalyado ka pa. Yung matangkad, yung chubby. Yung sinabi niya, tutulungan kami, bumalik siya. Biligyan niya kami ng pera. Di ba? Pero hindi niya pera yun. Pera nyo rin yun na pinatago nyo na iniipon. Kaya pala, ngayon, naiintindihan ko na ganun, no? Na gustong-gusto nilang yung mga iilan na politiko na rumuresponde sa mga sunog, sa mga trahedya, nang sa ganun, makapagbigay sila ng ayuda. Kung okay pa ba yung mga nangyayari, tama ba, may kulang ba? Yun lang naman yun. Pero yung pera na yan, nandyan na yan. It's supposed to be allocated already kasi hindi mo naman maiiwasan talaga na may mangyari. Diba? So ngayon, kung ginamit mo sa politika, binigay mo sa mga congressman, inubos mo doon so that you can acquire allies, katulad ng midterm elections, pag may nangyari talagang totoo, like yung recent baha doon sa Manila, saan mo kukunin? Pinamigay mo na lahat eh. Nailabas So, na. the next thing that you do is maybe you would realign pera ng mga ibang department doon na naman sa ayuda. So mawawalan ng pera yung ibang mga institutions like DepEd, yung PhilHealth, isa yan, di ba? Bakit nila kinuha yung pera sa PhilHealth at hindi natin alam talaga kung saan napunta and they're not telling the courts because they keep on moving the oral arguments kung saan nila ginamit yung pera sa PhilHealth. Which I would speculate talaga na napunta talaga yan sa ayuda. Yun lang. Pumapalakpak talaga yung mga congressman because it serves them really well for their political preservation. That's why satisfactory and happy sila sa report at sa performance ng kanilang leader. Hindi naman nakinig yung mga yun. Basta every time pumalakpak yung mga congressman, pasalamat sila, si BBM talaga yung presidente ngayon kasi Hindi naman talaga nagkikinig eh. No? Gusto ko yun. Oo nga naman. Sino nga ilan lang yung mga talagang nagkikinig sa speech. Kahit ako, pag nanonood ng mga sona-sona, hindi ko talaga natatapos eh. wala eh, busog kami eh. Madali lahat eh. Basta, luhod lang kami dyan. Meron na kaming budget. Tama ka, Mayor, hindi talaga nakinig. May nakita nga, nanonood pa ng sabong during the Ay, napanood ko yan. Pero di daw siya nagsasabong, ha? Kayong judgmental. Hayaan na natin yan. Ano naman yun eh. Hayaan na natin yan. Yan yung Congress. Ito nga yung klaseng gobyerno na meron tayo ngayon. Bagong Pilipinas. Wala naman. Yung trabaho ng DSWD or DPWH, sila naman yung may technical capacity para talaga mag-identify kung saan dapat ilalagay yung mga projects or whatever. But now, since, yung congressman naman yung mga lobbyists na nakakakuha ng budget, so, I think, and I would speculate again, that they would suggest to the departments kung paano gagamitin yun. Diba? Yun yung mangyayari. Yun yung mahirap doon. Instead of na si DPWH, kailangan natin ng tulay dito. Sabihin ng congressman, hindi, nakakuha na akong pera. Kailangan natin concreting dito na area. Tapos sisirain natin yan. Tapos isesemento agad natin yan. I-repair natin. Tapos sisirain natin ulit. Tapos i-repair natin ulit. So that, like we can utilize the budget, maximize it for profit. Yung kasi tulay, pag ginawa mo, hindi mo naman pwede sirain yun. Di ba? Yung building.
Pag tinayo mo yan, di mo naman pwede sirain, tapos tatayo ka ulit ng building kasi it wouldn't make sense. Pero ito kasi, makakapal talaga kasi yung mukha talaga ng Kalsada. yung gumagawa nito. I do not, ito si DPWH kasi, wala yan. Tao yan, mga tao lang yan ng presidente. Kasi under the president yung DPWH eh. So, pag yun na yung, pag hinayaan ng presidente yung DPWH. yung Congress on how they implement the budget, wala talaga. It will not be properly spent. Diba? Nagigets niyo? Nagigets niyo? Tapos ngayon, siya pa yung magagalit. Hindi ko maintindihan. Ba't siya yung galit? Dapat supposedly, Maganda yung paliwanag ni tinignan niya Basti. na maayos. Okay, may pera na tayo, pinirmahan ko na yan. Sasabihin ko ngayon sa DPWH, gamitin nyo ng maayos yung pera na yan. Ayoko na may mga concreting projects dyan, nasisirain nyo kahit nadadaanan pa naman ng mga tao, okay pa naman, para gagawin nyo ulit, para magastos nyo lang yung pera. Yes. 'Di ba? Yun yung dahilan kung bakit paborito ng paboritong sirain yung mga kalsadang gawa pa. 'Di ba? Kasi mas madali at hindi halata siguro at para mailabas nila yung budget. Kasi tandaan nyo, 'di ba? Even the GAA itself, for a year yan eh, 'di ba? Yung mga budget sa barangay, for a year yan. Kaya hindi ka pwedeng mag-request ng another project na hindi kasama doon sa proposed project na naaprobahan. Next year na yan. Or, baka kasi audited eh, di ba? Audited. Hindi ko alam kung kung pwede ka magbawas ng project tapos ipapasok mo yun para lang kumasya sa budget. Kumbaga, yun, baka yun, pwede pa, baka pwede makonsider. Pero yung madadagdagan yung budget na nakapag-propose ka na-submit mo na at na-naaprobahan na, yung mga susunod na project na hindi kasali doon, next year na yun. Kasi isang buong taon na yun eh. Parang mga marketing proposal doon sa mga kumpanya, marketing and brand promotion sa mga kumpanya, for a year yun eh. January, ganito gagawin natin. First quarter, ganito January, February, March, ganito gagawin natin. Okay, yung last quarter ng taon na to, ang gagawin natin, mamimigay tayo ng, sa kumpanya kunyari, mamimigay tayo ng mga ballpen, mga, ano ba to? Mga giveaways, mga payong, bag, kasama na sa budget yun. Pag inaprobahan ng presidente yon ng kumpanya, i-release yung budget. The logic applies, maybe, hindi ako expert pagdating sa mga budget na yan, dito sa GAA natin. 'Di ba? Pag may budget na yan, kailangan ma-release mo na yan. Kaya nga usually, 'di ba, pagka mga election, malapit na yung election, doon lang naglalabasan yung mga yung mga kalsadang sira. Kalsadang matino na sinisira, 'di ba? Para mailabas yung budget. 'Di ba? Nang makapagkantong na sila. Ano yung sinabi ni Mayor Magalong? 40% napupunta sa politiko. Now, it makes sense. Etong paliwanag ni Baste, yung paliwanag ni Mayor Magalong na in-upload ko rin kahapon. Now, it makes sense na ganun pala ang nangyayari. Hindi ka nga naman pwede maggiba ng building tapos papatuyuan mo ng building. It doesn't make sense. Tama naman, di ba? Tama naman si Baste. Pero yung concrete, yung kalsada, madaling tibagin. May aayusin na tubo-tubo kunyari, tapos sisimentuhan ulit. Release ang budget, di ba? You know, like, some other political parties are very vocal about this. Sina Magalong, especially that guy, di ba? Sinasabi niya naman yun, yung kickback, 30 to 45%. Ayan eh. Pinakamadalit dyan, yung concreting talaga. Yun. Walang kwenta talaga na yung sinasayang yung pera. Mayor, related to this discussion, Mayor, ito nga ang sabi niyang mahiya naman kayo. Actually, Mayor, nag-ugat din yan dun sa sinabi niya sa mga infrastructure projects, particularly itong flood control projects, na sabi niya, yung iba daw talaga, inefficient, palpak, or guni-guni nga lang daw yung iba. Dahil nga may mga nakinabang na mga politiko. Kaya nga, di ba si Bonoan yung DPWH Secretary, parang tao mo man yan. Dapat may clear directive ka kung paano mo i-implement yung pera ng gobyerno. Sabi mo, walang corruption dyan, walang kickback. Gusto ko makakita ng maayos na implementation na talaga. Doon dapat ganun no? Hands-on din talaga dapat ang leader. Hindi porket niliris mo na yung project sa isang departamento o sa isang ahensya ng gobyerno, wala na. Ang ibibigay na lang sa iyo yung resulta.
ay madali namang magbasa ng result eh. O na-reach, nagastos nyo ba? Let's say, nagastos nyo ba yung 1 billion sa DPWH? Nagastos ba yung 1 billion? Kunyari lang ha, nagastos ba yung 1 billion sa project na to? Eh, pag resulta lang yung titignan, spent 1 billion, eh madali lang. Pero pag hindi mo binusisi, hindi mo dinetalye, eh medyo may isahan ka dyan. Diba? Doon napapasok yung corruption. Walang pinagkaiba to doon sa sa simpleng, halimbawa, nasa office tayo, iuwi mo yung paperclip, iuwi mo yung bala ng stapler, iuwi mo yung coupon ban, mag-uuwi ka ng ballpen. Walang pinagkaiba yun. Maliit o malaki. Parehas lang pagnanakaw yun. Parehas na napangkorap yun. O sa office kasi, ballpen pa lang yung kaya mong iuwi. Pero kasi sa gobyerno, billion-billion na yung kaya mong iuwi. Diba? Walang sobra, not overpriced, di ba? Actually, kinalaban lang ni Marcos yung sarili niya. Yan! Sabi niya. Tama. Galing? Di ba? It makes sense now. Di ba? Kasi, di ba sinasabi niya napapanagutin niya yung mga corrupt pananagutin niya. Tapos, kailan pa yun? Di ba? Kailan pa yan? After na ng termino mo, wala na, nakaligtas na yun. Naka-move on na yung tao, nakakalimutan na yung baka mamaya nakailang labas-masok na yan sa ibang bansa. Wala na, nakalimutan na. It doesn't make sense at all. Kasi nga, mas maganda yan, mabilis eh. Mabilis. Or, kung talagang parang lang yan eh. Parang ganito lang. Yung Pogo, yung Pogo. O, inalis nila yung Pogo. Marami ang nawalan ng trabaho ng mga Pinoy-Pinay. O, totoo, ilang trabaho. Wala naman na pinalitan doon eh. Hindi ako pabor sa Pogo. I mean, hindi ako pabor doon sa mga, Hindi ako pabor doon sa mga napapanood natin about sa Pogo, yung minamaltrato. Syempre, hindi ako pabor dyan. Di ba? Ang sana ginawa nila, minentain nila regular check-up. At least, wala silang tinanggal na trabaho na kailangan ng mamamayang Pilipino. Hindi ko sinasabing okay yung Pogo, okay yung maltratuhin nila yung mga Pilipino, yung mga banyaga. Siyempre hindi. Sana ang ginawa nila, mas hinigpitan nila. Meron silang regular check-up kung may mga reklamo. Hindi yung hahayaan na lang nila ng ganun. Tapos minamaltrato na pala yung mga kapwa natin Pilipino. Siyempre hindi ko gusto yun. Pero imagine mo kung ilang libo-libo yung natanggal ng trabaho, nawalan ng trabaho. Wala naman silang pinalit eh. 'Di ba? Anong pinalit nila? Doon sa mga libo-libo na wala ng trabaho doon sa Pogo na yan. 'Di ba? Saka dapat kasi, gaya ng sa ibang bansa, ewan ko kung napanood nyo to meron ng mga nag-content na nito eh. Halimbawa sa Singapore, kunyari lang hindi ko alam eh. Sa Singapore, ang mga nagsusugal doon, mga foreigner, hindi lokal. So nakakapagpasok sila ng pera. Dito lang kasi sa Pilipinas, pag nagtayo ka ng Pogo ng online gambling, ang parokyano Pilipino eh. Diba? Kaya mas lalong naghihirap yung Pilipino kasi nalululong sa sugal. Kung talagang nagke-create sila ng funds o gusto nilang makakuha ng funds through sa sugal, sa ganon. Pero syempre sugal is sugal, masama pa rin yan. Diba? Pero may mga sugal na may mga sugal na parang nilegalize na eh. Ang ibig ko lang sabihin, sana, nung tinanggalan nila ng trabaho yung mga nasa Pogo, sana pinalitan nila kasi nawalan ng trabaho eh. Diba? O otherwise, hinigpitan nila yung security, binisita nila kung meron bang nagaganap na mga maltratuhan. Pero hindi ako pabor sa sugal Maraming nag-o-offer sa akin sa sugal, mga online gambling. Kahit doon sa kabilang channel ko, sa Tito Jom at saka dito sa Jomolom, hindi ko nila entertain, hindi ako nag-promote ng sugal. In the first place kasi, hindi ako mismo, hindi ako nagsusugal, wala akong bisyo. Kaya ayoko din sa ganun, di ba? Ang problema lang, yung mga Pilipino natin na mga nawalan ng trabaho na hindi naman napalitan. Malinaw. Okay mga kayon, maraming salamat sa panonood dito lang sa Jomolon TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.